be brave. You should know your right. Ang Puerto Princesa City Plaza Cuartel ay mayaman sa kasaysayan na may kaugnayan sa pananakop ng mga Kastila, Hapones at Amerikano sa Pilipinas. Ang Puerto Princesa ay dating tahanan ng sinaunang tribo bago ang pagdating ng mga Kastila. Noong ika-19 na siglo, ito ay kilala bilang Puerto de la Princesa bilang paalala kay Prinsesa Eulalia ng Espanya. Nang sumapit ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya noong 1898, naging bahagi ito ng mga Amerikano. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ito ay napasailalim sa Hapones. Ang Plaza Cuartel, isang makasaysayang puok sa Puerto Princesa City, ay naging saksi sa isang madilim na bahagi ng kasaysayan noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong Desyembre 14, 1944, mga prisilang Amerikano ang pinatapon sa isang kwartel sa plaza at pinahirapang mamatay sa masamang kalagayan. Ang mga bilanggo ay sinalakay ng mga Hapones at pinatay sa isang panggugulo na nauwi sa pagkamatay ng maraming bilanggo. Subalit, ilan sa kanila ay nagtago sa ilalim ng gubat at nagtagumpay na makatakas. Sa kasalukuyan, ang Plaza Cuartel ay isang lugar na alaala at pagunita sa mga biktima ng digmaan at isang saksi sa kabayanihan ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Ito ay isang importante at makabuluhang bahagi ng kasaysayan ng Puerto Princesa City at ng buong bansa. Hello everyone! Welcome back to Tina Talks, where we talk about the rights of every human being. For today's video, we will talk about the Universal Declaration of Human Rights, Article 9. No one shall be illegally arrested, detained, or exiled. Kung ikaw or merong kang kakilala na illegal na naaresto o nakulong ng hindi nararapat, ito ang mga mahahalagang bagay na dapat mong gawin. Manatiling kalmado. Kahit na nakakabahala ang sitwasyon, mahalaga na manatiling kalmado at hindi magpanik. Ang pagiging emosyonal ay maaaring makapagdulot ng masamang desisyon. Humingi ng tulong mula sa pamilya o kaibigan. Ipabatid agad sa iyong pamilya o malapit na kaibigan ang nangyari. Sila ay maaaring magbigay ng suporta at tulong sa paghanap ng legal na asesor upang pagtuunan ng iyong kaso. Makipag-ugnayan sa abogado. Mahalaga na magkaroon ng abogado o legal na tagapayo. Ang abogado ay maaaring magbigay sa iyo ng tamang gabay at suporta sa pagtatanggol sa iyong mga karapatan. Alamin ang iyong mga karapatan. Dapat mong alamin ang iyong mga karapatan sa ilalim ng batas. Halimbawa, sa maraming bansa, may karapatan ka sa isang tamang pag-aresto, karapatan sa abogado, at hindi dapat kapiliting magsalita ng laban sa iyong kagustuhan. Magsumite ng habeas corpus. Sa ilang jurisdiksyon, maaaring mag-apply para sa habeas corpus, isang legal na paraan upang ilabas ka mula sa iligal na pagkakakulong. Ito ay nagpapahintulot sa isang individual na humiling sa hukuman na suriin ang legalidad ng kanilang pagkakakulong. Sumunod sa mga proseso ng batas. Kailangan mong sumunod sa mga proseso ng batas at makipagtulungan sa iyong abogado upang makamit ang pinakamahusay na resulta sa iyong kaso. Magtala ng lahat ng mga pangyayari. Mahalaga na talaan mo ang lahat ng mga pangyayari mula sa pag-aresto hanggang sa kasalukuyang pagkakataon. Ito ay maaaring maging mahalagang ebidensya sa pagtatanggol mo sa korte. Ipaglaban ng iyong mga karapatan. Huwag hayaang abusuhin ang iyong mga karapatan. Ipagtanggol ang iyong sarili laban sa anumang uri ng pag-aabuso o
o paglabag sa iyong mga karapatan. Sa lahat ng ito ay mahalagang determinado ka na ipaglaban ang iyong karapatan at katarungan. Isa lamang ito sa 30 karapatan ng bawat tao. Kaya naman kung bago ka sa aking channel, don't forget to like and subscribe upang malaman mo pa ang napakaraming karapatan ng bawat individual. At kagaya nga ng aking laging paalala, alamin mo ang iyong karapatan at maging mabuti sa iyong kapwa. Ayan, habang nandito tayo sa Plaza Quartel, kasama natin ang mga grade 11 students mula sa Santa Monica National High School. Sila ay gumagawa ng kanilang skit. Nagsushoot din sila ng film nila about Philippine literature. Ayan. Like and subscribe, Tina Talks! Good luck sa inyo ha. Galingin niyo sa school. God bless. Bye-bye. About it, huwag matakot. Laban lang, huwag kang susuko.